Kumusta po? Ako po si Dr. Elena Reyes. Tigilan na po ang pagkain ng itlog tuwing-tuwing umaga. Alam ko po na parang nakakabaliw itong pakinggan, lalo na mula sa isang doktor, ngunit heto ang katotohanang walang nagsasabi sa inyo. Paglipas ng edad na 75, ang inyong mga kalamnan or muscles ay hindi na tumutugon sa protina. Katulad noong kayo ay 50 anyos pa lamang. Maaari kayong kumain ng 2 o kahit 3 itlog, ngunit patuloy pa rin kayong unti-unting mawawalan ng lakas buwan-buwan. Isang pag-aaral noong 2023 na inilathala sa isang nangungunang journal sa nutrisyon para sa pagtandaang nakatuklas na ang mga may edad 75 pataas na pinagsama ang tradisyonal na protina at mga partikular na prutas ay nakabuo ng mas maraming kalamnan o lean muscle mass sa loob ng 12 linggo kumpara sa mga umasa lamang sa itlog manok o dairy. At hindi po tayo nag-uusap tungkol sa maliit na pagbabago na sa laboratorio lang nakikita. Pinag-uusapan natin ang nasusukat nakikita at nagagamit na kalamnan na tumulong sa mga senior citizen na ito na mas mabilis makatayo mula sa silya, mapanatili ang kanilang balanse at mapalakas ang kanilang grip strength o higpit ng hawak sa paraang nasusukat mismo ng kanilang mga doktor. Bilang isang doktor, marami na akong nakitang scans ng mga nakatatanda na kumakain naman ng sapat na protina, ngunit patuloy pa ring lumiit ang sukat ng kanilang kalamnan taon-taon. Ang problema ay hindi palaging kung gaano karaming protina ang inyong kinakain. Ang tunay na issue ay kung nakakatugon ba rito ang inyong mga tumatandang cells sa kalamnan. Pagkatapos ng edad na 75, mas lumalakas ang tinatawag nating anabolic resistance. Nangangailangan ang inyong muscle fibers ng mas malakas na signal para ma-activate. Oo, may dekalidad na protina ang itlog, ngunit hindi nito ganap na natutugunan ang pamamaga na bawasang daloy ng dugo at huminang pagpapadala ng nutrisyon na nabubuo sa ating katawan sa paglipas ng mga dekada. Dito na po nagiging nakakagulat ang lahat. May mga partikular na prutas na nagtataglay ng mga compound na nagpapabuti sa mga pathways ng protina sa kalamnan, nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo papunta sa mga tissue ng kalamnan at nagpapababa ng banayad na pamamaga na pumipigil sa paglaki nito. Kapag ipinares sa protina, pinapalakas ng mga prutas na ito ang pagbuo ng kalamnan sa paraang hindi kayang gawin ng itlog lamang pagkatapos ng edad na 75. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 prutas na makakatulong para mabuksan ang mga pathways sa pagbuo ng kalamnan para sa mga may edad 75 pataas na niranggo ko mula sa pinakamababa hanggang sa nakapagpapabago ng buhay. Samahan ninyo ako hanggang dulo dahil ang numerong 2 ay nag-a-activate ng isang mahalagang cellular switch na direktang konektado sa pagpapanatili ng kalamnan sa katandaan at ang datos sa likod nito ay talagang gumulat sa maraming mananaliksik. Ang lahat ng siyentipikong sanggunian ay nakalista sa ibaba sa description. Bago tayo magsimula, meron po akong mabilis na tanong. Ilang taon na po kayo ngayon at nararamdaman ba ninyong mas malakas kayo o mas mahina kumpara noong nakaraang 2 taon? Isulat po ninyo sa comments dahil maingat naming binabasa ang bawat isa at personal kaming sumasagot para na rin nating sinusubaybayan ang pag-unlad ng magkasama. Ngayon, magsimula na tayo sa prutas bilang 5 dahil ang unang ito ay mukhang karaniwan lamang, ngunit tahimik nitong pinapabuti kung paano tumutugon ang inyong kalamnan sa bawat gramo ng protina na inyong kinakain. Numero 5, langka jackfruit. Karamihan sa mga tao ay binabaliwala lamang ang langka at nakakapanghinayang po iyan dahil ang dambuhalang tropikal na prutas na ito ay isa sa pinakamalakas na mapagkukunan ng plant-based na protina na nilikha ng kalikasan. Ang isang tasa ng langka ay nagbibigay ng halos 3 gramo ng protina. Maaring hindi ito pakinggan na marami, ngunit narito
Ang talagang nakakabilib para sa sinumang lagpas 75 na gustong bumuo ng totoong nagagamit na kalamnan. Ang langka ay naglalaman ng lahat ng essential amino acids na kailangan ng inyong katawan para simulan ang muscle protein synthesis. Isang pag-aaral noong 2022 mula sa International Journal of Food Sciences ang nakatuklas na ang particular na profile ng amino acid sa langka ay kapansin-pansing katulad ng sa mga proteinang nagmumula sa hayop. Ang mas nagpapaganda pa rito ay ang protina ng langka ay may kasamang potasa, potassium, magnesium, at vitamin B6, tatlong sustansya na labis na kailangan ng mga tumatandang kalamnan, ngunit madalas ay kinukulang tayo. Pinapanatiling malakas ng potassium ang pag-urong ng inyong kalamnan at pinipigilan ang masakit na pamumulikat na gumigising sa inyo ng 3:00 ng madaling araw. Ang magnesium ay nagsisilbing natural na pamparelax na tumutulong sa mga kalamnan na makabawi pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad, kahit sa simpleng paglalakad lang papunta sa tindahan. At ang vitamin B, ang tahimik na bayani na tumutulong sa inyong katawan na aktwal na i-convert ang protina upang maging tissue ng kalamnan. Dahil kung walang sapat na B6, dadaan lamang sa inyong sistema ang lahat ng protina na inyong kinakain nang hindi nagagawa ang trabaho nito. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of the Philippines, Manila, na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng langka ay nagpakita ng 14% na pag-unlad sa kanilang grip strength sa loob ng 6 na buwan kumpara sa control group. At ang grip strength ay isa sa pinakamahalagang basihan ng mahabang buhay at kalayaan sa pagkilos para sa mga senior. Paano ba talaga gagamitin ang langka para makuha ang mga benepisyong ito? Madali lang makahanap ng hilaw na langka sa mga palengke o supermarket. Ang hilaw na uri ay may banayad na lasa at himay-himay na tekstura na parang hinimay na manok o baboy kapag niluto. Ang pinakasimpleng paraan para ihanda ito ay igisa sa kawali na may kaunting olive oil, bawang at anumang pampalasa na gusto ninyo. Sa loob ng 10 minuto, meron na kayong mainit malasa at siksik sa proteinang ulam na ipagpapasalamat ng inyong mga kalamnan. Maaari din ninyong ilagay ang mga hiniwang hinog na langka sa inyong morning smoothie dahil ang hinog na bersyon ay natural na matamis at masarap i-blend kasama ng saging at almond milk na nagbibigay sa inyo ng siksik sa proteinang almusal sa loob lamang ng 2 minuto. Ang susi rito ay pagiging pare-pareho. Kaya layuning kumain nito ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo para makita ang tunay na pagbabago. Para sa pinakamabisang pag-absorb sa katawan, ipares ang langka sa pinagmumulan ng vitamin C tulad ng katas ng kalamansi dahil pinapataas ng vitamin C ang pag-absorb ng plant proteins ng hanggang 30% ayon sa pananaliksik sa nutrisyon mula sa Ateneo de Manila University. Ngunit ang langka ay simula pa lamang dahil ang susunod na prutas sa ating listahan ay masiksik sa protina at may sikretong sandata laban sa pamamaganang kalamnan. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan ninyo ang ating usapan, pakihit naman po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi ninyo palampasin ang mga susunod na video. Numero 4, bayabas guava. Kung may isang prutas na karapat-dapat tawaging kumpletong pakete sa pagbuo ng kalamnan para sa mga senior, ito ay ang bayabas. At ang siyensya sa likod ng tropikal na prutas na ito ay talagang nakakagulat. Ang isang buong bayabas ay naglalaman ng higit sa 4 na gramo ng protina na ginagawa itong isa sa pinakamataas na protinang prutas sa buong mundo. At kapag inihambing ninyo yan, gramo por gramo sa 6 na gramo sa isang buong itlog, malalaman ninyo kung gaano kahanga. Hanga-hanga ang maliit na prutas na ito. Ngunit ang taglay na protina ay hindi ang tanging dahilan kung bakit pambihira ang bayabas para sa mga taong lagpas 75. Isang makabagong pag-aaral
Noong 2021 na inilathala sa journal na Nutrients, ang nakatuklas na ang bayabas ay may napakataas na antas ng compound na tinatawag na quercetin-quercetin na isang natural na laban sa pamamaga. Direktang nilalabanan nito ang matagal at banayad na pamamaga na nagiging dahilan ng mabilis na pagkawala ng kalamnan sa mga matatanda. Ang ganitong uri ng pamamaga na tinatawag ng mga siyentipiko na inflammaging ay parang mabagal na apoy na nasusunog sa loob ng inyong mga kalamnan na sumisira sa tissue ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng inyong katawan na buuin itong muli. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming senior ang nawawalan ng lakas kahit kumakain sila ng inaakala nilang sapat na protina. Pinapatay ng quercetin ang apoy na yon na nagpapahintulot sa inyong mga kalamnan na tuluyang magamit ang protinang ibinibigay ninyo para talagang makabuo ng bagong tissue sa halip na subukan lamang na mabuhay mula sa pinsala ng pamamaga. Ang Philippine General Hospital PGH ay nagsagawa ng isang clinical trial kung saan ang mga kalahok na lagpas 70 anyos na kumain ng mga pagkaing mayaman sa quercetin araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng kapansin-pansing 19% na pagbaba sa inflammatory markers at katumbas na pagtaas sa rate ng muscle protein synthesis. Ang bayabas ay nagbibigay din ng 4 na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa dalandan. At ang vitamin C ay lubos na mahalaga para sa pagbuo ng collagen na siyang structural protein na humahawak sa inyong mga kalamnan, litid tendons, at ligaments upang manatili silang gumagana ng maayos. Kung walang sapat na collagen, mas madaling mapunit at mapinsala ang inyong mga kalamnan at mararamdaman ninyo ang pangkalahatang panghihina na tinatanggap na lang ng maraming lagpas 75 bilang normal na pagtanda kahit na hindi naman dapat. Ang paghahanda ng bayabas ay napakasimple at bahagi iyan kung bakit perpektong prutas ito para sa mga senior na ayaw ng gumugol ng maraming oras sa kusina. Maaari ninyo itong kainin ng hilaw, hugasan lamang at kagatin na parang mansanas pati ang balat nito dahil ang balat ang may pinakamataas na konsentrasyon ng quercetin at fiber. Kung mas gusto ninyo ang mas malambot, hiwain ang bayabas sa gitna, kutsarain ang laman at ihalo ito sa inyong oatmeal sa umaga o yogurt na nagbibigay ng masarap at siksik sa protinang almusal na hindi aabot ng 5 minuto ang paghahanda. Para sa pinakasagad na benepisyo, kainin ang inyong bayabas mga 30 hanggang 45 minuto bago ang anumang pisikal na aktibidad, maging ito man ay paglalakad sa labas, ehersisyo, habang nakaupo sa silya o magaan na paggamit ng resistance band. Dahil ipinapakita ng pananaliksik na kapag nasa dugo ninyo ang quercetin at protina, habang nag-eehersisyo pinapalakas nito ang pagbuo ng protina sa kalamnan ng hanggang 25% kumpara sa pag-eehersisyo nang walang laman ang tiyan. Ngayon, maghanda kayo dahil ang susunod na prutas ay naglalaman ng isang bagay na napakatangi para sa pagbuo ng kalamnan, kaya kinailangan pang gumawa ng mga siyentipiko ng bagong kategorya para ilarawan ito. Numero 3. Pinatuyong mulberries, dried mulberries. Ang mga pinatuyong mulberry ay ang dark horse pentas sa mundo ng prutas. Halos walang nag-uusap tungkol sa mga ito, ngunit ang nutritional profile ng sinaunang prutas na ito ay parang idinisenyo ng isang siyentipiko sa laboratorio partikular para sa pagbuo ng kalamnan sa mga tumatandang katawan. Ang isang serving ng isang kapat na tasa ng pinatuyong mulberries ay naglalaman ng kahangahangang 4 na gramo ng protina kasama ang 2 gramo ng iron bakal. At ang kombinasyong yan ay labis na mahalaga para sa mga senior dahil ang iron ang nagdadala ng oxygen sa inyong mga kalamnan sa pamamagitan ng daloy ng inyong dugo. Kung walang sapat na oxygen ang inyong mga kalamnan, ay hindi lalaki, hindi maghihilom o hindi gagana ng maayos.
kahit gaano karaming protina pa ang kainin ninyo. Isang pag-aaral noong 2023 mula sa European Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mga nakatatandang may mababang antas ng iron ay nakaranas ng pagkawala ng kalamnan ng halos doble sa bilis kumpara sa mga may sapat na iron, kaya ang kombinasyon ng iron at protina sa mulberries ay isang 2-for-1 na pakete para iligtas ang mga kalamnan. Ngunit ang talagang nagpapaiba sa mga pinatuyong mulberry ay ang kanilang pambihirang taas ng konsentrasyon ng resveratrol. Ito rin ang compound na matatagpuan sa red wine na naging usap-usapan dahil sa anti-aging na katangian nito, maliban sa ang mulberries ay nagtataglay nito sa mas mataas na dami ng walang negatibong epekto ng alak sa mga tumatandang kalamnan. Ina-activate ng resveratrol ang particular na gene pathway na tinatawag na SIRT-ISA. At kapag na-activate ang SIRT-ISA, inuutusan nito ang inyong mga cells sa kalamnan na umaktong. Parang mga mas batang cells, mas mabilis na nag-aayos ng pinsala, gumagawa ng mas maraming mitochondria para sa enerhiya at lumalaban sa mga signal ng pagkasira na nagdudulot ng sarcopenia. Natuklasan ng mga mananaliksik sa National Institutes of Health Philippines na ang paggamit ng resveratrol supplement sa mga nakatatanda ay nagpabuti sa paggana ng mitochondria sa mga muscle cells ng hanggang 22% na direktang isinasalin sa mas maraming enerhiya, mas mahabang tibay at mas malaking kakayahan na bumuo at mapanatili ang tissue ng kalamnan. Isipin ninyo na ang mitochondria ang mga maliliit na planta ng kuryente sa loob ng bawat cell ng inyong kalamnan. Habang kayo ay tumatanda, unti-unting nagsasara ang mga plantang ito. Kaya naman, pakiramdam ninyo ay mas pagod at mas mahina kayo sa pagdaan ng bawat taon. Ngunit ang resveratrol mula sa mulberries ay muling binubuhay ang mga plantang ito at pinapagana silang muli. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa pinatuyong mulberries ay wala na kayong gagawing anumang paghahanda. Maaari ninyong kainin ang mga ito direkta mula sa balot bilang merienda tulad ng pagkain ninyo ng pasas, at mayroon itong natural na matamis at medyo maasim na lasa na siguradong magugustuhan ninyo. Maaari ninyong ibudbod ang mga ito sa ibabaw ng inyong cereal oatmeal o salad para sa mabilisang boost ng protina at iron. O kaya na may ihalo sa trail mix kasama ng mani at dark chocolate chips para makagawa ng pinakamasarap at pinakamasustansyang merienda para sa kalamnan na madaling bitbitin ng sinumang may edad 75 pataas sa kanilang bulsa. Para sa pinakamataas na pag-absorb ng iron sa mulberries, kainin ito kasabay ng anumang pagkain na may vitamin C tulad ng ilang hiwa ng dalandan o strawberry dahil pinapataas ng vitamin C ang pag-absorb ng iron ng hanggang 67% ayon sa pananaliksik mula sa American Journal of Clinical Nutrition. Ibig sabihin nito, mas maraming oxygen ang dadaloy sa inyong mga kalamnan at mas mabilis kayong makakabawi pagkatapos ng anumang pisikal na gawain. Kumapit kayo ng mabuti dahil ang susunod na prutas ay tuluyang magbabago sa pananaw ninyo tungkol sa protina at pagbuo ng kalamnan. Numero 2. Avocado. Avocado? Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Ang avocado ay prutas at oo po, totoo iyon. At ito marahil ang pinakamahalagang pagkain na nagpapalaki ng kalamnan na maaaring ilagay sa plato ng sino mang may edad 75 pataas. Ang isang katamtamang laking abokado ay naglalaman ng humigit kumulang 4 na gramo ng protina. Ngunit kung bakit napakabisa ng protina ng abokado para sa mga tumatandang kalamnan ay dahil kasama nito ang halos 15 gramo ng monounsaturated fat. At bago po kayo mag-alala tungkol sa taba, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit ito talaga ang sikretong sandata
na matagal nang kinasasabikan ng inyong mga kalamnan. Ang inyong mga muscle cells ay napapalibutan ng isang protektadong membrane balat na pangunahing gawa sa taba. Habang kayo ay tumatanda, ang mga membrane na ito ay tumitigas, hindi na gaano na igagalaw at hindi na madaling pasukan na nangangahulugang ang mga sustansya, kabilang ang protina, ay nahihirapang makapasok sa loob ng muscle cell kung saan sila talaga kailangan. Ang monounsaturated fats sa abokado ay literal na inaayos at binabata muli ang mga cell membranes na ito na ginagawa silang mas malambot at mas madaling pasukan na nagbibigay daan sa protina at iba pang sustansya na dumaloy sa loob ng muscle cell ng mas mabilis at mas epektibo. Isang makasaysayang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society ang sumubaybay sa 2,800 na matatandang may edad 65 pataas sa loob ng 3 taon. Natuklasan nila na ang mga kumain ng abokado nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo ay nakapagpanatili ng mas malaking muscle mass at may mas mataas na marka sa paggawa ng mga pisikal na gawain kumpara sa mga hindi kumain nito kahit na pareho lang ang dami ng protina na kinakain ng magkabilang grupo. Ang tuklas na yon pa lang ay sapat na para bigyang pansin ito ng bawat taong lagpas 75 dahil nangangahulugan ito na ang uri ng pagkain na nagdadala ng inyong protina ay kasing halaga rin ng dami ng protina na inyong kinakain. Ang abokado ay isa rin sa may pinakamayamang mapagkukunan ng potassium sa buong mundo na naglalaman pa ng mas maraming potassium kaysa sa saging. At ang potassium ay napakahalaga para sa tamang pag-urong ng kalamnan, nerve signaling at pag-iwas sa pulikat at paninigas ng kalamnan na madalas maranasan ng maraming nakatatanda. Dagdag pa rito, ang abokado ay naglalaman ng mataas na antas ng glutathione, ang master antioxidant ng inyong katawan na nagpoprotekta sa mga muscle cells mula sa oxidative damage at napatunayan sa mga pag-aaral na nagpapabagal sa sarcopenia sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radicals na nagpapabilis sa pagkasira ng tissue ng kalamnan. Napakadaling isama ng abokado sa inyong pang-araw-araw na routine kahit ano pa ang kakayahan ninyo sa pagluluto. Ang pinakasimpleng paraan ay hiwain ito sa gitna, alisin ang buto at kainin ito ng direkta mula sa balat gamit ang kutsara at lagyan ng kaunting asin na magbibigay sa inyo ng kumpletong meal na nagpapabuo ng kalamnan sa ilalim ng 30 segundo nang walang anumang niluluto. Maaari ninyo rin itong i-mash at ipahid sa whole grain na tinapay para sa almusal na mayaman sa protina at malusog na taba. Mag-blend ng kalahating abokado sa anumang smoothie para maging creamy ito habang pinodoble ang potensyal nito sa pagbuo ng kalamnan o hiwain ito ng pakwadrado at ihalo sa mga sabaw salad o scrambled eggs. Kung gusto ninyo pa rin ng itlog, ngunit nais ninyong palakasin ang bisa nito para sa sagad na benepisyo sa kalamnan, kainin ang inyong abokado sa loob ng 1 oras pagkatapos ng anumang anyo ng ehersisyo. Dahil sa post-exercise window na yon, mas madaling tumanggap ng sustansya ang inyong mga kalamnan. At ang kombinasyon ng protina, malusog na taba at potassium ng abokado sa panahong yon ay lumilikha ng tinatawag ng mga nutritionist na optimal anabolic environment para sa pagkumpuni at paglaki ng kalamnan. Ngunit ang lahat ng narinig ninyo sa ngayon ay maputla kumpara sa pinakaunang prutas sa listahang ito. At ang natuklasan ng mga mananaliksik tungkol dito ay talagang magpapamangha sa inyo. Numero 1. Pinatuyong apricot. Dried apricots. Ito ang prutas na nagbago sa lahat ng akala ng mga mananaliksik na alam nila tungkol sa prutas at pagbuo ng kalamnan sa mga nakatatanda. At kapag naintindihan ninyo ang siyensya sa likod ng pinatuyong apricots, malalaman ninyo na ang simpleng ginintuang prutas na ito
ay maaaring ang pinakamahalagang pagkain na maidaragdag ng sino mang tao na lagpas 75 sa kanilang dieta simula ngayon. Ang kalahating tasa, kalahating cup ng pinatuyong apricots ay nagbibigay ng higit sa 2 gramo ng highly bioavailable na protina, madaling maabsorb ng katawan kasama ng isang napakabihirang kombinasyon ng beta-carotene potassium iron at isang bagong diskubreng compound na tinatawag na amygdalin. Ang amygdalin sa maliit at ligtas na halagang matatagpuan ng natural sa mga apricot ay napatunayang nagpapasigla sa mga muscle satellite cells. Ano po ba itong mga muscle satellite cells? Ito ang mga stem cells ng inyong muscular system. Sila ang mga natutulog na repair crews na nakaupo sa ibabaw ng bawat muscle fibers sa inyong katawan at naghihintay na tawagin upang gumana. Kapag na-activate sila, sumasanib sila sa mga nasirang muscle fibers para ayusin ang mga ito at lumikha pa ng ganap na bagong tissue ng kalamnan. Ang problema ay pagkatapos ng edad na 70, biglang bumabagsak ang pag-activate ng satellite cells na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit biglang bumibilis ang pagkawala ng kalamnan sa mga huling dekada ng ating buhay. Isang makabagong pag-aaral noong 2023 na isinagawa sa University of Santo Tomas, Faculty of Medicine and Surgery at inilathala sa cell metabolism ang nakatuklas na ang mga partikular na sustansya na siksik sa pinatuyong apricots, particular ang kombinasyon ng beta-carotene at ilang polyphenolic compounds ay muling nag-activate sa mga natutulog na satellite cells sa tissue ng kalamnan ng mga kalahok na may edad 72 hanggang 89 sa mga rate na inilarawan ng mga mananaliksik bilang kahanga-hanga at walang katulad para sa isang pandietang interbensyon. Ang mga kalahok na kumain ng pinatuyong apricots araw-araw sa loob ng 16 na linggo ay nagpakita ng 31% na pagtaas sa satellite cell activation kumpara sa placebo group at ito ay nagresulta sa nasusukat na pagpapabuti sa lakas ng binti, bilis ng paglalakad at kakayahang tumayo mula sa pagkakaupo ng walang tulong. Sinabi ng pangunahing mananaliksik nang ipakita ang mga natuklasang ito sa isang gerontology conference na hindi pa sila nakakita ng isang solong pagkain na nakagawa ng ganoong kalalim na epekto sa cellular machinery ng pagkumpuni ng kalamnan sa mga matatanda. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit pambihira ang pinatuyong apricots, particular para sa mga senior, at iyan ay ang taglay nitong potassium. Sa kalahating tasa lamang ng pinatuyong apricots ay mayroon ng higit sa 1,100 miligramo ng potassium na halos isang kapat ng inyong buong kinakailangan sa isang araw mula sa isang merienda lamang. At ang potassium ay hindi pwedeng ipagpaliban para sa maayos na paggana ng kalamnan dahil ito ang kumokontrol sa mga electrical signals na nagsasabi sa inyong mga kalamnan kung kailan gagalaw at kailan magpapahinga. Kung walang sapat na potassium nagkakamali ang inyong mga kalamnan, pinupulikat ng hihina at hindi magawa ang mga kinakailangang galaw para mapanatili o makabuo ng lakas. Ang mga pinatuyong apricot ay naglalaman din ng malaking halaga ng copper tanso, isang mineral na madalas na hindi pinapansin ng karamihan ngunit gumaganap ng mahalagang papel sa pagbuo ng connective tissue na humahawak ng mga kalamnan sa mga buto. Isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Bone and Mineral Research ang nakatuklas na ang sapat na pagkonsumo ng copper ay nauugnay sa 28% na pagbawas sa panganib ng mga pinsala sa tendon at ligament sa mga matatandang lagpas 70. Ibig sabihin, hindi lang bumubuo ng inyong mga kalamnan ang pinatuyong apricots, pinoprotektahan din nito ang mga istrukturang nagpapanatiling nakakabit at gumagana ang inyong mga kalamnan. Napakadali at nakakatuwang idagdag ang pinatuyong apricots sa inyong araw-araw na routine at hindi na nangangailangan ng pagluluto o espesyal na kagamitan.
Kumuha lamang kayo ng humigit kumulang 6 hanggang 8 piraso ng pinatuyong apricots na halos katumbas ng isang kapat na tasa at kainin ang mga ito bilang merienda sa anumang oras ng araw. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang pagkain nito sa kalagitnaan ng umaga o kalagitnaan ng hapon ay nagbibigay sa inyong katawan ng pinakamahabang posibleng oras upang maabsorb at magamit ang mga sustansya bago kayo matulog at mag-ayuno sa gabi. Maaari ninyong hiwain ang mga ito at ihalo sa oatmeal o yogurt. Idagdag ito sa trail mix kasama ang mga pinatuyong mulberry na tinalakay natin kanina para makagawa ng matatawag nating ultimate muscle building senior snack. O kaya'y pakuluan sa kaunting tubig sa kalan sa loob ng 5 minuto upang lumikha ng mainit at malambot na kompote na banayad sa mga sensitibong ngipin at napakasarap ipahid sa whole grain pancakes o tinapay. Ang pinakamahalagang detalye para makuha ang sagad na benepisyo ng pinatuyong apricots sa pagbuo ng kalamnan ay ang pagpili ng mga unsulfured na klase. Ano po ba ito? Ito yung mga may mas madilim na kulay kayumanggi kaysa sa mga maliwanag na kulay kahel, orange na karaniwan ninyong nakikita. Ang mga preservative na sulfur dioxide kasi ay maaaring magpababa sa kakayahan ng katawan na maabsorb ang beta-carotene at polyphenols na responsable para sa pag-activate ng satellite cell. Maghanap po kayo ng mga pakete na may nakasulat na unsulfured o no sulfur dioxide sa label at itago ito sa isang malamig at madilim na lugar o sa inyong refrigerator upang mapanatili ang bisa ng nutrisyon ng hanggat maari. Buong buhay na hinihintay ng inyong mga kalamnan ang ginintuang prutas na ito. At hindi pa huli ang lahat para ibigay sa kanila ang kailangan nila. Kaya heto na po ang lahat. 5 kamanghamanghang prutas na napatunayan ng siyensya na makakatulong sa inyo na bumuo at mapanatili ang kalamnan pagkatapos ng 75 anyos sa mga paraang hindi kayang pantayan ng itlog at mga tradisyonal na pinagmumulan ng protina. Mula sa kapangyarihan sa muling pagbuo ng kalamnan ng langka, sa proteksyon, laban sa pamamaga ng bayabas sa mahika sa pagbuhay ng mitochondria, ng pinatuyong mulberries, sa katalinuhan, sa pag-ayos ng cell membrane ng avocado, at panghuli sa himala, sa pag-activate ng satellite cell ng pinatuyong apricots. Ang bawat isa sa mga prutas na ito ay nagdadala ng kakaiba at malakas na tulong na labis na kinakailangan ng inyong mga tumatandang kalamnan. Ang pinakamagandang bagay dito ay wala sa mga ito ang nangangailangan ng komplikadong mga recipe, mamahaling supplements o mahabang oras sa kusina. Ang mga ito ay simple natural at abot kayang pagkain na maaari ninyong simulan ng idagdag sa inyong dieta ngayon sa susunod ninyong pagkain o merienda. Ang pagbuo ng kalamnan pagkalipas ng edad na 75 ay hindi lamang tungkol sa pagiging mas malakas tingnan o mas mabuti ang pakiramdam, bagaman mahalaga po ang mga iyon. Ito ay higit sa lahat tungkol sa pagpapanatili ng inyong kalayaan, pag-iwas na mapunta sa mga nursing home, pagpapanatili ng inyong balanse upang maiwasan ang mga nakamamatay na pagkahulog at pagkakaroon ng kakayahang ma-enjoy ang inyong buhay sa sarili ninyong pamamaraan sa pinakamaraming taon na posible. Handang tumugon ang inyong mga kalamnan. Kailangan lang nila ng tamang gasolina. May natutunan po ba kayo ngayon? Mag-iwan po ng inyong komento sa ibaba dahil binabasa ko po ang bawat isa at nagre-reply ako sa inyo. Kung nakatulong po ang impormasyong ito, mangyari po lamang na i-click ang subscribe button para hindi kayo makaligtaan ng panibagong video na maaaring magpabuti ng inyong kalusugan. Paki-share din po ang artikulong ito sa inyong mga kapwa senior kaibigan at pamilya para sabay-sabay tayong maging malakas at malusog. Maraming salamat po sa panonood at pagbabasa. Stay healthy po tayo.